Mabuhay! I'm Shinil Reyes and you're watching Shinil's channel. Annyeong 여러분! So today is the day mag-a-apply na tayo for Korea visa. Ito na yung talagang pinakahihintay kong araw. Before, ayoko pa talaga mag-apply kasi natatakot ako. Well, sabi ko, sa dami kong rejections from auditions, matatakot pa ba ako sa visa? Dapat manhid na ako. 3 times na ako nag-a-apply sa visa and this is my 4th time. Pero ngayon, this time, it's for Korea visa naman. And yeah, sabi namin nila mami daddy, bahala na kung ibibigay, kung ayaw, diwag. I mean, marami pa namang ibang country dyan. Pero kasi, gusto ko talaga makapunta sa Korea. Alam niyo naman, I'm a fan of K-drama and K-pop. Gusto ko create ng content for, diba? Kasi ang dami na rin mga friends ko na sabi na pumunta akong Korea, bakit di pa ako pumunta ng Korea. So, this is it. 2 hours lang yung tulog ko, yes. Kasi kagabi ko lang tinapos yung cover letter, tapos nag-translate ako ng COA ni Mami. Kasama ko yung kapatid ko mamaya. Tapos kahapon lang din yung certificate of enrollment nakuha. Ano pa ba yung mga tinapos ko kanina? Yung application form, yan, kahapon ko lang tinapos. Actually, nagawa ko ng isang araw, pero ngayon ko lang tinapos yun sa kapatid ko, and so yun, bahala na. So I will sama you to my DIY visa application. Hindi ako nag-agency kasi ang dami pang unnecessary hihingi ng agency. So, sabi ko, ako na lang magpunta sa, bahala na. Basta, mamaya na tayo magkukwento. Bye. Malilate na ako. So, application done. Napakabilis. Yung kapatid ko naiwan sa taas. Tanga. And we're here. Ito lang yung Brittany Hotel. Diyan lang kayo dadaan. Ito, tapat ng SM Aura. Tapos na ang application, napakabilis. Walang tao. Medyo late na nga kami, parang 10 a.m. 4 to 10 a.m. Kaya sabi ng agency ko, pag agency, thoroughly check nila. Pag dito, kung ano yung pinasa mo, yun na. Pero wala naman na sa akin hinanap si ate. Pero binasa niya yung cover letter ko. Sabi ko, naiyak. Sabi ko, bahala. Hindi naman ako binasa ko, sabi ko, grabe. Hindi pa yun. I-revise ko pa. Kasi sabi ko, okay, gawing personal. Gawing masyadong personal na, talagang pakay mo saan. Talaga naman, ever since, gusto ko na mag-Korea, Chebar. After sa reception, sa 9th floor kasi. After reception, hiniwalay-hiwalay din nila, tapos binigyan ako number. Pagpasok namin, nandun agad yung number namin. Pumasok na ulit ako doon sa may counter, where i-check yung mga documents. Okay naman, wala naman. Meron ng isa, sabi niya, pakiprint daw ng isa pang copy para ilagay daw sa'yo. Okay. Yung copy ng social media ko. Na-print mo? Oo, doon. 10 pesos each. Pwede naman daw mag-print doon pag may mga kulang ganyan. Chinek naman niya yung application form kasi yung size nung pag piniprint, di ba nag-iiba? Yung katulad sa Japan, nung pinaulit sa akin kasi nga parang ang liit daw nung Hindi ko kasi ma-edit sa wala akong Microsoft. Pages lang meron ako. Inisa-isa yung cover letter ko. Naganto naman si ate habang nagbabasa. Parang, it's very clear. Wala akong very complicated words to say. Parang lang yung gusto ko. Kasi nag-visit na rin tayo sa Oo, makikita rin naman na na nag-visit na tayo sa Japan. Thrice nga, hindi ko na nga binigay yung isa eh. Wag na. Yung isa natin passport na may visa na isa. Sayang, dapat nag-request First time ka. ng multiple? Oo. Hindi, sabi nila, sila daw may bahala kung bibigyan ka ng... Alam mo, I don't ask for more na. Parang gusto ko lang makarating ng South Korea. Kung talagang meant to be kami ng South Korea, on 8 days, tapos pwede natin check online yung status niya. Then yun na. Kung ma-deny ka naman, after 3 months, mag-apply. Ayun, wala naman masyadong tao eh. Sabi kasi ni Mami, pumili lang ako. Ayaw mo nang mabsent ka sa first day. Sige.
Okay! Di ba September 4 naman? Oo. Ang inano ko kasi nahabol ko, 2 months, 3 to 2 months daw kasi mag-a-apply is medyo lampas na ng 2 months tayo. Kasi nga biglaan na rin yung ano natin. Magbablog na lang ulit ako sa susunod. Babalik tayo dito for pick up. Pick up na lang. Ayoko kasi ng delivery. Ayoko yun. Gusto ko... Tagal pa nun? Hindi. Gusto ko pupuntahan ko mismo. Very ano lang, parang 20 minutes, no? Ang bilis lang. Actually, hindi Parang naman sa- siya sobrang tagal kasi wala nang masyadong tao. Parang patay na oras kasi tsaka sino magta-travel ng August tsaka September? Bahala na. Kaya sabi ni Mami, mag-apply tayo habang hindi pa ginagamit yung savings. Nagbayad-bayad na ako ng ilang bills. So, bahala kayo dyan. Wait, binago ko ba yun sa'yo? Ate, wag mo akong ano, baka ako maano. Alam mo, bahala na. Parang Binago mo yung akin? lutang na kasi ako eh. Ano nilagay mo? Ayaw mo na trust. Trust on your instinct. Oo nga, bahala. Alam mo, bahala na kasi hindi ko maalala yung mga pangyayari. Hindi ko napakita sa inyo kung gaano kadami yung ano. Dalawa kasi kami, kaya medyo. Pero konti lang naman yung pinasa ko. Kasi makikita naman nila may mga narating na may narating? I mean, yung Japan, Japan, lahat nilagay ko kung saan tayo nag-travel for 5 years, nag-separate, ano pa ako doon. Alam mo, Korea visa, bahala ka na. Kung gusto mo kaming bigyan, kung ayaw mo, okay na. Parang, bahala na talaga. Pero gusto ko pumunta. Sabi nga ni Mami, hayaan mo na kung anong ilagay mo dyan. Wag ka nang Sabi ko, alam Mami, gusto ko din namang ayusin yung pagbibigay ng ano. Agoy, gusto ko rin 900 each din yun ha. Ito na, gustong-gusto. Nilagay ko doon, authentic food. Nilagay ko, we wanted to try the authentic Korean food. Wear hanbok, go to the palaces. Sabi ko, go to K-pop agency. Sabi ko, mag-audition ka. Sabi, hindi, gusto kong mag-Korea. So, magbe-vlog na lang ulit ako. Next vlog ko to, pabalik na ako dito. Birthday yung papuntang Korea. Pa-birthday ko na yun. Malapit na yung birthday ko. Birthday mo, birthday ko. Hi? First time ko mag-DIY. Visa. Lagi tayo nag-agency. First time ko yung ako na lang research and all. Pero ayan, SM Aura muna tayo. Bahala na. Fighting. Kakagising ko lang and gusto ko i-check yung minuta pa yata ako. Hilabos muna nga tayo. So, we're gonna check my application now. It's 4 days after ako mag-submit ng application. Ang hirap niya. Hirap niya intindihin. Tapos, kailangan ko pa ng VPN para may open. Okay, under review. Under review na siya nung chinek namin siya. Sunday kami nag-check ulit. Ang hirap niya lang buksan kasi kailangan ko pong mag-VPN. Hindi siya mag-open pag gumagamit ako ng yung server dito sa Philippines. What the heck? Dito ba talaga to? Or sa amin lang? So, yan. Bukas, isi-check ulit natin siya. Actually, wala akong nafe-feel. I mean, parang nakakalimutan ko na nga siya na nag-apply kami. Sabi ko, sige, kung bigyan kami, very good. Pero kung hindi, okay lang. Meron naman China, if ever. China. Pero ano kasi, sobrang late na. Hindi ko alam kung aabot pa kami ng China visa. Actually, hindi ko alam. Bahala na. Pero, manifesting for Korea visa because gusto talaga namin ng kapatid kong mag-visit ng Korea kasi ng Korea na lang yung lagi namin nalalampasan. Alam mo yun, nakapag-Japan na kami 3 beses. Sa Korea, hindi pa. Check ulit natin bukas. Upa, Jaehyun, Opa. I will see you. Hindi pala naka-play. Salita ko ng salita. So, we are checking it again now. Today is pang 5th day. Working days. So, I'm using VPN again. Whew.
Yung iba kasi napapaaga daw minsan. Minsan, pero yung iba kong nag-post dun kasi nasa group ako ng Korean Visa, group. Tapos may kasabay ako doon. Ngayon, hanggang ngayon daw. Ay, kahapon yun, sabi niya. Under review pa rin daw. So, let's see. Inano ko pa nga kasi wala pala akong kopya ng passport ko. Kasi pag i-input ka i-check mo siya, mag-i-input ka ng details, kasama yung passport, hindi ko mahanap yung copy ng passport ko. Ang Dubai yan. Okay, here we go. Pero yung iba, 8 to 10 days. Oh, under review pa rin. Yung iba, nakikita ko parang 8 to 10 days, may result na wala nang bayad. Everyday mo i-check, maya mo i-check, okay lang. Actually, mas okay nga tong sa Korea Visa kasi pwede mo siyang i-check on your own. Sa Japan Visa kasi, bukod sa napakabagal ng process, kasi nga, doon pa lang sa agency, diba, maraming tao. Tapos, sobrang tagal. Sobrang tagal. So, hindi ako parang 2 hours, 3. Sa Korea Visa, 20 minutes. Yan. Sobrang stress ako sa Japan Visa. Tapos sa Japan Visa, itay mo yung text nila na, okay, you can pick up na po ngayon, araw na to yung passport. Ganyan. Korea Visa, meron silang website na iti-check mo kung approve ka na, edi syempre makakahinga ka na. Tapos hintay mo na lang yung text nila na you can pick up na your passport. Yan lang. Tapos kinabukasan, pwede mo na siyang i-pick up. 1 to 5 p.m. ang pick up. Tapos ang application is 9 to 4. Hey, check ulit tayo tomorrow. Wait lang. Nang ano pa, mami, hindi ko pala nakopya yung aking passport. Hindi ko mahanap yung nakaraan. Masoda pop pop. Ito na, pinindot ko na. Wait lang, naka-Korean kasi. Reviewing pa! Under-review pa! Tagal! Okay, wala pa. O, diba kaninang tanghali, it's under review pa, pero let's try again. Is VPN safe? First time ko kasi mag-try ng VPN. Okay. Under review pa rin. Yung iba ang bilis. Nakabahan tuloy ako. Mga nakailang nakaraang araw, hindi ako kinakabahan. Pero ngayon, kinakabahan na ako. Kasi bakit ang tagal? Well, ilang days pa lang. Nag-apply kami July 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 day today. Maybe tomorrow. Feeling ko tomorrow na to. Kasi sabi sa akin, July 14 ko daw i-claim. Feeling ko bukas na to. Bukas na to. Ay! Nakabanak. Sabi ko nakarang wala akong pakailan. Oo, sabi mo. Wala akong pakailan. Hindi, habang tumatagal. Habang tumatagal, iniisip. Wait, open ko yung ano ko ulit. VPN. Alam na payat ka. Parang payat ka. Underweight nga daw ako eh. Ayoko kasi mataba. Kumakain naman ako ng gulay, ng mga ano. Hindi naman ako hindi kumakain. At saka, pati pag tatanda, kung pumayat ka, tumaba ka, iba yung ano, nalawlaw ko. Ano yun? I-click ko na. I-click ko na. Okay. Bakit? Oh my God! Approve ako, mami! Going to Korea! Sarang he! Sarang isang consul name! Sige.
January, date ko pa October! Pero single entry, okay lang! Yes! Pero alam ko, galing ng anak ko. Ibig sabihin, inaano niya na ito talaga K-pop fan talaga. Hindi yun. Sa mga ano mo yun. Pupunta na ako sa Lunes daw. We are approved. So, wait lang guys. Magbablog kami mamay ng sister ko. So, today is July 14. Ipipick up na natin yung aming passports. July 2 kami nag-apply. July 11 na approved. Then, July 14 namin mapipick up. Ito na naman ako ng Metro Manila. Kasi kakagaling ko lang ng Cubao nung Saturday. Ngayon luluwas na naman ako ng Monday. Actually, ang nakakapagod talaga is yung biyahe. Kasi minsan yung, alam mo yun, yung ang traffic. Nakakainis. Tapos minsan, wala kang masakyan. Ganun. Kasi dito ngayon sa lugar namin is mahirap ng sumakay. Kaya, kakatamad lumuwas ngayon. So anyway, pupunta na tayo sa KVAC. Again, dun yun sa may katabi ng SM or sa may Brittany Hotel. Let's go. So ito na, na-pick up ko na yung aming passport. Pero nakakapagtaka lang kasi ang ginamit nila is yung aming visa picture sa Japan. So ayan, single entry lang. Siguro next time, itatry namin ng mag-request for multiple visa. Hindi pa lang, gamit pala yun sa passport. Akala ko yung sa Japan. Ang ginamit pala yung sa passport. Hindi ko alam kung bakit. Kaya pala sabi ko parang ang pangit. Pinagandaan ko pa naman yung picture ko dun sa Korea. Baka sa record lang nila yung bagong picture. I don't know. So yun lang, dapat hindi namin mawala to. Hindi ko alam kung pwedeng bang pumasok sa Korea ng hindi papel ang gamit. Yung digital. Hindi ko alam. So i-ano ko na lang sa inyo yung mga pinasa ko for application sa Korea visa. Siguro pag uwi ko. Kasi ang hirap mag-vlog dito, maingay. So yeah, single entry lang ang binigay sa atin kasi first time natin mag-apply and wala akong... And ang mga sinubmit ko is yung application form which is mada-download siya sa link na to. Yan, pwede siya ma-download dyan. And yung application form is need to be typewritten. Hindi siya pwedeng handwritten. Yung pirma lang yung pwede. Talagang pirma talaga with ball pen. Ayun ang kailangan sa signature. Lahat ng signature. Then may bago doon na sa application form naman na bago is kasama na doon yung data privacy. Basta yun, yung pinakadulo doon na need mong pirmahan. Don't forget. Then sa application form, ang ginawa ko lang is lahat ng hindi applicable sulatan is NA lang nilalagay ko. Then dun sa, nakalagay dun yung mga officials lang ang pwedeng magsulat dun. Then leave it blank. Yun lang. Sinunod ko lang yun. Then, application form and birth certificate namin magkapatid dahil first time nga namin mag-apply. Then, marriage contract ng parents namin. Kasi kasama ko yung kapatid ko, tapos student siya. Nag-request kami ng certificate of enrollment sa school. Na-enrolled siya sa school na yon this year. So, ayun, sinabi namin, original. Bank statement and bank certificate na 6 months. Yes, nakalagay dun ang average daily balance. Kailangan yun. So, ang ginamit namin is yung joint account namin ng mami ko. Then, kasi ang requirement sa kapatid ko dahil student siya, COE ng parents namin at saka, passport. Dinagdagan ko na rin ng, photocopy ng residence ID nila para sure. Diba doon sa application form, meron kasi doon nakalagay na countries na visit mo except Korea within the last 5 years. So, ayun. Ay, parang 4
lang yung column na nandun. So, nagdagdag ako sa cover letter ko ng list, separate list na ginawa na pinunta namin for the last 5 years. So, nakailan ba kami? 2021, 3, 6. Naka-7 yata kami na countries. Simula 2023 to 2025. Kasi, last biyahe namin is Taiwan, bumalik kami. So, ayun, nilagay ko para sure na sure. Then, lastly, cover letter. Yun, explain ako doon. First is, syempre, nagpakilala, applicants, kami ng kapatid ko. Then, in-explain ko doon kung bakit walang ITR yung parents namin na sinubmit. Yun, kailangan yun. Kung wala kayong ITR masasubmit, kailangan nyo explain lahat ng hindi nyo ma-comply. Kailangan yung i-explain. Yung reason ng pagpunta ng Korea. Sinabi ko na pangarap ko talagang pumunta, kami na magkapatid. Yan, gusto namin matikman yung authentic Korean foods, to wear hanboks, and go to palaces, go to K-pop entertainment agencies, K-drama filming location. Yun, sinabi ko. Sinabi ko, content creator ako. So, sa cover letter ko, nilagay ko talaga yung mga social medias ko. Then, in-explain ko din na, yung sa COE ng parents namin, yung isa doon is walang telephone number. So, kailangan yung i-explain yun sa cover letter. In-explain ko lang na every vacation ng kapatid ko talagang lumalabas kami ng bansa. And ako, nagva-vlog ako. Sinabi ko rin doon na, pati aso ko, dinamay ko sa cover letter ka na na hindi pwede akong mawala sa bahay ng sobrang tagal because of my dogs. And pinapakisuyuan ko lang yung dogs ko sa mga pinsan ko for a short period of time. Be specific sa cover letter nyo. Ano talagang gusto nyo gawin sa Korea. Ayun. So, meron silang may bago silang pakulo. Basta may bago ngayon ng Korea Embassy na kapag meron kang credit card from BPI, Metrobank, RCBC, parang simplified Kemerut ang tawag niya. Tapos, pag may ganun ka, parang lesser, mababawasan yung mga requirements mo na ipapasa pa. Basta mag-cover letter kayo para dagdag, And of course, dagdag din yung may OECD visas kayo na valid. Pero yung sa amin, sa passport kasi nakalagay din yung mga visa namin sa Japan. Bago na kasi yung passport namin, so 2 visa lang yung nakalagay doon. Hindi ko na yan pinotocopy kasi expired na yun. Pero makikita naman nila yun. 900 pesos lang yung bayad sa KVAC. Hindi na kami nag-agency kasi parang mas marami pang hinahanap yung agency. Ang dami pang mga pirma-pirma na hindi ko alam bakit kailangan pa yung mami at daddy ko pumirma Wala nga sila, nasa abroad nga sila. So, ang ginawa ko, nag-try na lang akong mag-DIY sa Korea, sa KVAC. Yun is located sa may Brittany Hotel. Very, very fast lang. As in, pagka-sort nung nasa receptionist, binigyan agad ako ng number. Tapos, kakaupo ko pa lang, hindi ko alam kung nakaupo ba ako noong time na yun. Nakita ko na agad sa monitor number ko, umakyat na agad ako sa 10th floor. Tapos, sinort lang ulit, ni-review ni Miss. Then, nagbayad na ako, 900. So, super fast, parang 20 minutes. Tapos, yung pag-pick up, kasi antayin nyo sila mag-text. Tapos, after nila mag-message sa inyo, pupunta na kayo the following working hours, operating hours, working days. You can check naman sa website nila everyday. Kahit may nyo i-check kung mayroon na kayong result. Pero sa amin, 8 days. 8 day. Ay, hindi. 7 days? Parang 7 days. 7th day, meron ng result. Tapos, July 14 kami. Sakto 8 days. Yung lahat ng pag-aantay, 8 days. Kasama na yun yung pick up. Well, may binibigay naman kasi ng estimated date. Legit naman. Legit naman ng 8 days siya. I'm
so happy. Pupunta na ako ng Korea. Talagang takot na takot ako mag-apply sa Korea kasi ang dami nagsasabi na sobrang strict daw sa Korea. Yung parang, hindi naman strict, parang mahigpit. Parang, ilan lang yung nabibigyan ng visa, ganyan. Kasi mas madali sa Japan. 3 beses na nga kami sa Japan. Kaya ang sabi ko, noon, mga nakaraan, sabi ko, wag muna ako mag-Korea kasi kinakabahan ako. Baka ako ma-deny. Sabi ko, sige, mag-travel muna kami sa iba-iba pang lugar. Tapos sabi ko, sige na nga, try na nga natin ang Korea this time. Baka naman ako bigyan, di ba? Kung hindi naman ako bigyan, ibig sabihin, hindi para sa akin sa ngayon ang Korea. Pero, binigay. Kasi manifest ko na gusto ko makita si Jay yun mag-perform sa street. Kasi, di ba, na-enlist siya for military service. Nagper-perform sila sa labas. Kasi nasa military band siya. Sabi ko, if ever, bago siya ma-discharge, gusto ko siyang makitang mag-perform sa street. Pero hindi ko pa rin naman alam kung mag-perform sila ng summer days. Pero at least, pupunta ako. Makikita ko na finally yung mga K-drama filming location, yung mga K-pop entertainment agencies. Malay mo, street cast tayo. Minanifest ko talaga siya. Alam mo ba yung TikTok ko? Yung lahat ng collections ko, yung mga nakasave, ay yung mga lugar na, nalagay ko doon yung mga countries na, pagpunta ko sa country na to, ito yung mga iti-TikTok ko, ito yung gagawin ko, ito yung mga pupuntahan, ganon. Minanifest ko guys. Dapat nga last year ba? Parang last year ba? Or 2023? Kasi Love Runner, gustong gusto ko din pumunta dun sa place kung saan nag-film ang Love Runner. Hindi natuloy kasi parang, hindi ko alam bakit ba hindi natuloy. Parang may pumitigil pa sa akin that time na huwag muna ako mag-Korea siguro. So guys, manifest lang kayo, mag-manifest. It's true. Manifestation. Manifesting is real. So, ayun. Papel lang ang visa. Again, papel lang ang ibibigay. Walang sticker like sa Japan. Pag lang daw kayo nag-arrive, tsaka lang kayo bibigyan ng sticker ng Korea. Which is arrival sticker lang. Wala pa akong ticket, actually. Wala pa kaming ticket. Pero nag-book ako ng hotel. Pero ika-cancel ko yun kasi medyo ma-adjust yung dates namin. So, that's it. That's my KVAC and Korea visa application journey. Hindi ako masyadong makapag-vlog ng araw na yun kasi nahiya ako mag-vlog dun sa may KVAC. Basta kung kinakabahan yung mga nanonood at nag-research ng mga Korea visa journey nila is go mo na yan kung talagang genuine ang pagpunta mo doon, go! I-manifest mo. Kung na-deny man, try again. Parang 2 months yata ulit or 3 months bago ka mag-apply ulit if denied ka. Go, 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 go. Kailangan din pala ng copy ng student ID ng kapatid ko. I forgot. So sa akin, kahit content creator ako, wala na akong pinakita. Kasi mga documents na lang nila mami at daddy yung pinakita ko. Well, sa bank statement kasi nandun din yung pangalan ko. So, kentsana. Yun, yung mga accounts ko, siguro tinignan niya. Ang in-screenshot ko is Instagram, TikTok, tsaka YouTube. Yung YouTube ko, nilagay ko siya sa playlist. Yung playlist ng mga videos ko travel. Kita yung name ko, yung subscribers, ganun. Ayun lang yung pinakita ko. Pero kung may mga titulo kayo ng lupa nakapangalan sa inyo, yung kotse nakapangalan sa inyo, go. Yun siguro tinignan na din yung travel history bukod sa bank statement. Travel history. Wala akong pocket money actually na pinakita. As in yung savings namin, kung ano na lang yung natira. Kasi nagbayad-bayad kami ng bills. Kung ano yung natira, yun na lang yung pinakita namin. Actually, 5 digits na lang yata yun nandun, natitira. Yun na lang yung pinakita namin. Kasi makikita naman yung transactions and yung kung ilan yung pumapasok monthly. And marami na rin din marami na din kasi kaming mga travel history. Palagi kami nagka-travel. Sa isang taon, nakakatatlong bansa kami every 3 months. Parang ganun. So, makikita naman nila na talagang genuine po kami doon. Sabi ko sana, if ever na hindi kami papasa dito sa Korea, kung sana mag-China, nakapasa. Meron din akong sign kay Lord na, kasi si Park Bogom,
Park Bogum is coming here in Manila sa August 22. Sabi ko, if ma-deny ako sa Korea, pupunta ako kay Park Bogum na fan meet. And kung hindi naman ako deny, approved visa tayo, granted tayo, single man or multiple, hindi na ako pupunta kay Park Bogum. So, hindi na ako pupunta kay Park Bogum. What if isakto ko yung pag-alis namin sa niya? Pag-alis niya sa Maynila. Baka magkita pa kami. Chat. At, ayun, I forgot. Yung kasi meron sa application form yung nakalagay is magkano yung budget mo for this trip. Ang nilagay ko lang kasi is 5 days. Estimated lang kasi hindi ko alam kung ano kami. Baka maiba pa yung 5 days. Ang nilagay ko is $600 each. Kasama na yun yung hotel, plane ticket, tsaka yung everyday namin. Kasi mura naman yung ticket ngayon if magsa-search kayo. Hindi naman kasi peak season. So, tig 600 kami ng kapatid ko. So, $1,200 lang yun. Nilagay yung estimated lang naman. Pero dapat yung ilalagay yung estimated is yung makatotohanan. Yung parang sa tingin mo, yung sa savings mo, plus yung hotel and all, kung i-compute mo mga ilan kaya yun. Tapos, ang ginawa ko na lang is 100 let's say 100 per day, $100 per day, ganun kaming dalawa. And if may questions kayo, pwede kayo magpunta dun sa site, tapos mag-question kayo dun. Yung may sinasabit dun na email, name, subject, and message nyo kung ano yung questions nyo. And responsive sila, sobrang bilis nilang mag-reply. It's either mag-reply sila agad within an hour, or kinabukas mag-reply agad sila. So, yung mga tanong ko, as a content creator din pala, sabi ko, ano ba yan? Self-employed or lagay ko other, tapos lagay ko content creator. Sabi nila sa akin, i-tick ko daw ang self-employed. Tapos, tinanong ko pa kung yung estimated budget ba is per person yun or overall. So, sinabi nila na per applicant daw ang ilalagay sa application form. So, if you have questions, libre lang po ang magtanong sa KVAC. Itanong nyo na lahat. Magtanong kayo na magtanong. Kung wala kayong agency. Kung meron naman agency, ang trusted agency ko is Relly Tours. Kasi pag pupunta kami ng Japan, sa Relly Tours kami lagi. Thrice na kaming sa Relly Tours. That's it for my journey. Thank you for watching. And sana kayo din is migrant, single, or multiple. I'm praying for you watching and for you na curious sa visa application sa Korea. Ma-approve yan. Dasal lang and tiwala. Optimistic ako talagang in-arrange ko na pati damit ko. Wala pa akong visa. In-arrange ko na mga damit ko, ganito. Pupunta kami sa ganito. Yung plane ticket, nagtitingin na ako. Be optimistic. Talagang manifesting na, i-claim ko na approved ako. Ganon. So that's it. And see you on my next video. Bye! Annyeong!